tayo sa Kapitolyo ng Sorsogon. Maganda. Ayan, nakakatayo mga bata. Happy kids! Hello mga kasenyor, nandito pa rin tayo sa Bicol Region at syempre, hindi kompleto ang Bicol Region kung hindi Mayon Volcano ang background. But today, we're going to another province, ang probinsya ng Sorsogon, at bibisitahin natin ang another volcano, ang Bulusan Volcano. So ikutin natin ang magagandang attractions ng Sorsogon, Bulusan Lake, Gubat Beach, yung Kapitolyo na napakaganda, mga simbahan, mga lumang bahay at iba-iba pang magagandang attraction na pwede natin makita kapag pinasyalan natin ang magandang bayan, ang magandang probinsya ng Sorsogon. Tara na! Biyahin na tayo sa Sorsogon. Let's go! May volcano, may pa-helicopter pa. Another day of adventure starts now. Rolling na tayo to Sorsogon. Dito pa rin tayo sa Daraga. So, okay pa. Nagpapakita na naman yung bila si Mayon Volcano. Ayun ang view ng fuel station na may Mayon. Ito pala sa Mission. Ito sa harapan natin. Ang fuel station with the view of Mayon. Diba ang ganda naman. Ito yung ating sasakyan ng UX. Dala natin all the way to Bicol. At ayan ang view ng Mayon sa likod. Yan yung Sorsogon talaga. Malayo pa. Kaya yan yung Kapitolyo ko yun. Tayo ng walis. Dito pala bilihan ng walis. Anong lugar na to? Walis. Bili tayo walis dito sa may Sorsogon at sa Lakot 200 pesos lang. Ito yung nahanap ng nanay ko. Nanay, ayo, meron ka na sa Lakot. At walis 150. Mura dito kumpara sa Baguio. Nasa Lakot. Yan. 80 pesos. Hindi pa bulusan yan. Mamaya pati bulusan. Ano naman ganyan? Yan. Community Center ng Sorsogon City. View deck na yun sa taas. So, nandito na tayo sa may mga shell crab po. Marami tabi-tabi lang. Yung yung clams. Ito ay Sorsogon City. Abulwagan pa tayo. Sa Sorsogon na tayo. Ito na bang Kapitolyo? Yan. Museo Sorsogon. Ganda na ano yun? Puti-puti yan. Puti-puti yan. Magaganda yan. May bako na yung pinatatayo. Aba, nagpagawa din kay Las Casas ng mga ilaw. Destination is on your right. Okay. Nakapasok kasi ako dito sa mga preso pa. Hey. Oo, kasi po, Ano pala preso? hindi, nag-ano Ito kami, yung city parang government branch na. Sabbath school sa mga preso, parang ministry. Ang puputi ng preso. Magpa-preso ka na ako. May nagla-love letter nga sa akin doon. Ano ka naman? Doon tayo sa... Oo, hindi, nag-ano kami yung sa, ano ba ga? Aba. Nag-summer kasi ako dito. Ganda.
Tapos yung preso, nililigawan ako. Kasi kumakanta kami, nagpe-pray kami, nag-Bible study kami sa kanila. Saan? Ito tatam sa Sorsogon. Dito ganda ng government center ng Sorsogon, no? Capital Park. And then, ito yung provincial capital. So, punta tayo ngayon sa dating prisoner na ginawang museum. Museo Sorsogon. Ganda naman dito. Ganda ng Sorsogon. So, yan yung dating prison. So, nakikita nyo yung likod, oh. Ayun yung mga bantayan ng gwardiya. Pero ngayon, museum na siya. Museo Sorsogon. So, Museo Sorsogon. Ito natin destination. Ito siyang prison. Museo Sorsogon. Siyang provincial jail. Ano museum na to? Naging governor ng Sorsogon, si Jesus Escudero ngayon, si Hamon. Naging governor, si Salvador Escudero Sr. Boreal sa Pila. Puno sa Gato Pulan. San Bernardino Lighthouse. Pakaiba ng sumahan na. Dating isolation chamber. May mga namatay dito. Ito ng Sorsogon. Abaka. And then pili. Wow. Gawa sa pili. Pandan. Pantumin na sa tinampoy sa tanyag na tradisyon dito sa Sorsogon. Siya sa simbahan ng Barcelona. Umuog ng bulusan. Siyempre, ang sikat na Don Sol kung saan merong ang robot surfing. Prison
Dito nagpapatrol. Yan yung mga bilanggo. Naglalakad sila dyan. So, dyan yung mga gwardiya sa mga bantay. Ito dito. And then dito, nakaano yung mga kulungan. Yung mga preso. Prison bars. At ito yung kanilang exercise area. Hagdan ng prison, no? Pababa doon sa first floor. Nandito na tayo sa Kapitolyo ng Sorsogon. Ganda. I think parang Juan Arellano to, ha? Tingnan natin kung si Juan Arellano. 1902 siya. Kapitolyo ng Sorsogon. Ang ganda. Bata nag-enjoy, di ba? Cultural trip. Kapitolyo ito. Sorsogon City. Ito yung Central Terminal sa kaliwa. Yun nandiyan yung Cathedral ng Sorsogon sa kanan natin. Kasi, yes, at ang kanilang mga tricycle ay coded down in terms of colors. So, dilaw. Bawat kanto nga may traffic enforcer. Oh. Turn left on 1 Magsaysay. Doon tayo sa kaliwa. Yung simbahan sa loob, cathedral. Pero yung public market, din-design parang simbahan. Hindi ka alam mo ano eh. Kaliwa. Dito naman talaga tayo dadaan. In 600 meters, turn right on 1 and Philippines, Maharlika Highway. Yun lang ang kulay ng tricycle. Pag kulay blue ka, out of line. Ampo rin yan. Talagang po lahat dito Escudero. May Seymour na rin. In 300 Isano, Sorsogon. Highway. Yan, dito tayo pupunta. Ay, grabe naman, diba? Dito parking. Hindi mo ina-expect na may ganito. Diba? Grabe ang Sorsogon. Nangyayaan naman ako.
kain. Adobo pusit. Then meron tayong ano. Ito po. Ano ba? Ito ay... Dalawa pong lechon. Meron pa tayong bulalo. So naandito tayo sa Batalier Carinderia Eatery dito sa may ano to? Sa may Sorsogon. Ano lugar na to? Kasiguran? Kasiguran. Sir, bulalo, sir? May bulalo. Ito ay kinunot. So meron pang Bicol Express. Binagoongan. Kumakain kami. Mga Tom Jones ba? Mga gutom na gutom. May mga kasama ko mga bata sa likod. Pero seryoso sa pagkain. Ano na tayo? Papuntang Bulusan. Ito pa lang. Kabungan. Sabi ko, ang kasunduan namin, pag magmura ka, kakain ka ng sili. Ano na, may park pa sila. Yan o, Pacific Ocean na yan. Stopover dito tayo sa may Barcelona Church sa Barcelona, Sorsogon. Ito yung magandang simbahan. Barcelona, ito yung lighthouse dito. Yung nasa gilid natin, yan na yung Pacific Ocean. At ito yung ruins ng isang original church. Welcome to Barcelona, Sorsogon. Nasa kaliwa ay yung ruins ng lumang simbahan. Pinapatay tao yung mga signage. Nag-enjoy yung mga tao. Welcome to Barcelona, Sorsogon. Yung nasa dulo niya, Pacific Ocean. Yan. Mount Bulusan. Ito. Mount Bulusan. In 200 meters, turn right on Rodas. Then turn right. Dagat na. Bulusan National Park. Visitor Center. Ang Bulusan Lake. Saan kayo? Bulusan Ecotourism Center. Wala na kayo. Paano kung hindi sila mag-ano?
Ang Bulusan. Bagong silang. Bagong silang. Ng Bulusan. So, registration pala bago tayo pumasok. So, may mga development na, may registration dati na, diretso ka na sa taas eh. Turn right on Busan Lake Road. Bakit na tayo? Turn here. Ganda naman ang daan. In 1.6 kilometers, you'll arrive at Busan Lake. Ito yung ano, pili tree. Yan. Yan ang puno ng pili. Hindi nga daanan natin. 5 meters na elevation natin. Bakit pa tayo? Biglang madilim. Dahil yung ano, natural forest. Tropical rainforest. So we just arrived dito sa Bulusan Lake National Park at nalubog na tayo ng ating guide at makikita na natin ang ganda ng Bulusan Lake. Ito na ang ating guide. Dito muna tayo, hintayin natin. So dito na tayo sa Bulusan Lake. Ang ganda talaga ng Bulusan Lake. Kamu naman! Ito. Ito ang ating ito. Ha? Diba? One pa kain siya. Kailan pa ako tawag kayo? Oh, we're on a boat. Ang ganda naman ng kulay ng tubig. Parang hindi pa to. Oo. Parang hindi pa to kulay. Sorry. Ang ganda naman ang kulay. Okay, welcome to Bulusan Volcano Natural Park. I'm Cecil to assist po sa inyo ng 1 hour. Hello po! So, bali, ito po ay may lalim na 78 feet po sa gitna. At may lawak po ang tubig na 16 hectares, 0.43. So, sa paikot niya, mayroon din po tayong 2.8 kilometers na pwede pong i-trek for 1 hour walk. At yan po ay 2.8 kilometers. So, bali, ang nakikita po nating mga kakahuyan na yan ay primary forest pa po yan. So, ito po ay sinasaklawan po ng batas na Republic Act 11038. Wala po tayong kukuhanin kung hindi picture. Walang iiwan kung hindi footprint. Walang papatayin po kung hindi oras. Para ma-preserve po natin, ma-conserve at ma-protect po yung lugar na to. So, ito po ay napaikot ng Bulusan Lake. Ito lang po sa panahon ngayon ang nagagamit po for tourism activity po. But yung banda ho dyan ay strictly prohibited zone na po yan. So sa ngayon, si Vulcan Bulusan ay nasa alert level 1 po.
na pang-apat na aktibong bulkan kasi po si Bulkan Bulusan. Sa buong Pilipinas? Opo. Oh. So, bali, nung April 28, nag-phreatic explosion po siya. So, Huban po ang naapektuhang lugar. Dahil po sa direksyon po ng hanging amihan. Pero pag habagat, pwedeng ito ay maapektuhan. So, ang Bulkan Bulusan ay nasa humigit kumulang pa po mula dito, mga 8.6 kilometer po. Naakyat po si Bundok Bulusan kung panahon po ng 0, but sa ngayon, alert level 1 po tayo, kaya wala po tayong mountaineering activities. So, kung 0 level po, tayo po ay nagka-campsite dyan po sa ilalim ng Agingay Lake. Oh, may lake pa sa taas. Yes po. So, kung tayo po ay umaakyat, may nakikita tayong tatlong lake. So, ito po, ang Bulusan Lake is the tourist famous destination po. Yung pangalawa po, nasa 940 meters above sea level. Siya po ay si Agingay Lake. Pag umakyat tayo ng 1,565 meters above sea level, andun na naman po matatagpuan si Blackbird Lake. Blackbird. Apo. So, si Blackbird Lake may lalim lang po na 15 meters depth at mayroon po siyang lawak na 60 in diameter. So, apat po ang crater niya. Yung pang-apat ay nasa southeast fissure bend po. So, bali, ito po ay isa din pong nare-recognize ng Philippine Biodiversity po for bird areas sa Pilipinas. Kaya marami pa po tayo ditong mga ibon na nasa endangered species na, like falcon and serpent eagles, mga Brahminy kites, then mga Luzon hornbills po. Marami pa rin tayo ditong mga monkeys. Ito, mga Iba, nagsasagwan na yung ibang monkeys. Oo, ayan, nagsasagwan na po. Ay, sorry. Mga Philippine long-tailed macaque po ang monkeys. Eh, nasaan na mga buntot nila? Wala na, tinago muna. So, may mga wild boar pa rin po tayo dito. Yung mga fishing activities na ginagawa ng mga tao, ano yung nakukuha fish? May nakukuha. Marami po dito kasing organic po na tilapia. Organic tilapia. So sa tilapia po ay organic, masarap pong iulam. Bawal po kasi dito magbigay ng mga feeds or artificial foods para hindi po makontaminate yung fishing ground po natin. Ganda lang nakikita natin, daan dito tayo sa Bulusan Lake. Iniikot natin ng napakagandang lawak. Yan, yung tubig niya. So, nandito tayo. We are enjoying riding on a raft sa balsa dito sa Bulusan Lake. Ang ganda ng nakikita natin kapaligiran at napakatahimik at naririnig natin ng mga huni ng ibon. Ito yung mga lugar na dapat pinabalikan natin para makapag-relax tayo, makapag-enjoy at ma-enjoy natin ang nature. So, at yun, ang tubig napakalinis. Oh. Although, not sure kung pwede mag-swimming dito, but marami daw isda na matatakbuhan dito. At ito ay fresh water. Pwede daw inumin. Ay, may nakita na isda. Pero isda dito, bawal daw maghulog ng mga tilapia na pinapakain ng feeds. So, all naturally grown. So, in the meantime, tuloy-tuloy pa rin ng ating pagsakay sa balsa. So, enjoy na lang tayo.
Ah, okay. Gabal sa kapit. Pero mahirap po. Mahirap po isipan yan. Ang ilaw doon ang ilaw. Sa erosion po, kitang-kita yung picture. Doon sa may palayan. Check, 365 meters above sea level pala itong Bulusan Lake. Bulusan Volcano Natural Park po. At naririto po tayo, galing po tayo sa park lot, so 1.7 kilometer at dito na po tayo kay Bulusan Lake. So yung ating binalsa ay may lalim na 78 feet depth as what I said kanina. At ang lawak po ay 16 hectares point 43. So bali, si Bulkan Bulusan ay nasa gitna po ng 5 bayan. So dito si Bulusan, Erosin, Huban, Kasiguran din, Barcelona. So ito po yung campsite po natin. Kung panahon po na 0 level at may paakyat po tayo. Pero sa ngayon, alert level 1 at medyo strictly prohibited zone po ang banda po ng Bulkan. So bali, pag tayo po ay nakakaakyat, minsan na-encountered po natin dito sina wild boars, may mga monkeys po tayo na na-encountered, mga birds, like falcon, serpent eagles, brahminicais, dendroson, hornbills. So, isa po ito sa nare-recognize ng Philippine Biodiversity for bird areas. So, ito po ay napakagandang PIPA po sa loob ng Region 5. Ito din po yung nagsusupply ng tubig inumin sa 5 bayan at nagsusupply ng irrigation at agricultural facilities in the 9 provinces of town of Sorsogon. So, doon po yung hot spring, kung pupunta tayo, Erosin po, sila po rin napaka-close sa sulfuric layer parts ng vulkan. Kaya yung tubig nila from the forest passes through the layer of sulfuric parts. Kaya paglabas po sa Sambinon, mainit po at maligamgam. Sarap. So, si Huba naman, 2 beses na po siyang siya po ang laging na-damage noong phreatic explosion ni Bulkan Bulusan. Last pong eruption ay April 28, 2025. Ano pong elevation nito? Ang elevation niya po, sir, ma'am, ay 1,565 meters above sea level. It has 4 craters. At strato in form of volcano po siya. 4 craters. With ravines, caves, and mga bangin-bangin. Ito pang Bulusan Lake is considered as a dormant crater? No, this is not a crater. Ah, okay, good. Ang dormant po ito. Ah, okay. The Sharp Peak po. So, wala ko kasi dito, nasa humigit kumulang sa 8.7 kilometers pa po tayo. At ito po ay labas po sa 6 kilometer permanent danger zone. May 4 kilometer permanent danger zone po tayo since mayroon po tayong presence of volcano. So, sa 4 kilometer permanent danger zone is no habitation is allowed po. Naman, no? Punta tayong gubat. Nandito tayo sa Bulusan. Ganda ng view. Siray dito sa Buena Vista sa gubat. Sorsogon. Ganda ng beach. Pang surfing. Nandito na tayo sa beach ng Buena Vista dito sa Gubat, Sorsogon. And this is also very famous for surfing. So marami ding na-develop na magagaling na surfer dito. Ito yung instructor natin, si Ronel, is a internationally recognized surfing instructor. So tuturuan yung mga batang kasama natin. Ganda ng dagat. Payapa. May konting waves pang beginners lang yan. Ito na yung ating mga surf instructor. Ganda ng mga surfboard, no? Pang professional. Ang ganda ng mga dogs. Ano ba?
Ito naman ata. Okay. Abot ko ba yan? Ikaw hindi. Parang hindi ko abot. Abot mo yan. Sa mababaw na. Mababaw na. Yung mga surfer trainer, di ba? At parang totoo. Parang totoo naman. Okay, good afternoon. Ako po si Ronel, si Robert, si JM, si B-Boy. Kami po yung surf instructor nyo. Next, tuturo ko yung parts ng board. Ito yung tail, sa gilid rails, yung dulo nose, bottom, deck, leash. Ito yung tali sa yung tinatali sa paa para hindi lumayo yung board. Okay, ano yung dominant foot ninyo? Right. Pag right, yun yung nasa likodan. Tawag dyan regular footer. Yung position ng paa nyo, yung front foot 45 degree, yung back foot 90. Tapos bend. Tapos look forward lang. Okay, pagdapa sa board, una upper body, tapos talon. Ganito. Upper body muna, tapos tatalon ka. Upper muna. Tapos yung paa nyo, dapat dito lang. Sa may block. Oh. Pag sabi ng instructor nyong ready, step 1, yung kamay sa tapat ng chest. 2, bend yung right sa tapat ng tuhod. 3, push. 4, insert ng left, tapos tayo. Yung right foot, kung saan nyo siya binend, doon na siya. Flat nyo na lang. Tapos look forward lang. Kuha po. Sige, try nyo. Sige, isa-isa po. Opo. Push. Wag po kayong tatalon kasi medyo mahirap yun. Opo. Okay, ganito. Isa pa. Okay, 1, 2, bend. 3, push. Angat yung dalawang tuhod. Huwag kayong luluhod. Insert ng left, tapos tayo. Ito. Yan. 45 degree. Hindi, 45. Kasi pag naka-straight, dudulas kayo. 45 degree, 90, tapos knees together. Tapos look forward lang. Okay, try nyo po. Ay, yung black sa black kaya nyo pa. Hindi nga ako abot, sabi sa inyo eh. 1, 2, Push. Insert ng left. Yan. Tapos bend. Yung bend, sa gitna lang, hindi sa unahan, hindi sa likod. Gitna lang. Okay, isa pa. Na lang, tangay ng alon. Opo. Opo. Paano malalaman ko ano sa'yo? Basta yung talon palagi mo. Basta, tapos mag-head first. Ng ating mga junior surfer. Magsa-surfing lesson sila. So, maganda dito sa sa gubat. Okay, ready na sila para mag-surfing lahat.
local dogs. Happy surfers. Ayan, nakakatayo mga bata. Happy, happy kids. Buena Vista Tourism Hub. Ang ganda oh, ang linis. Kumpleto ng facilities para sa mga server. At mayroong malinis na CR. Hello mga kasenyor, habang ini-enjoy natin ang napakagandang beach dito sa Buena Vista Beach sa Gubat, Sorsogon, tapusin na natin ang ating vlog about Sorsogon. So, ang ganda ng araw na to dahil na-explore natin thoroughly ang mga natural at saka man-made at saka heritage attractions ng probinsya ng Sorsogon. So, nag-umpisa tayo, balis tayo sa ating tinutuluyan doon sa may Daraga at nag-drive tayo papuntang Sorsogon. Ang una nating stopover doon mismo sa may entrance ng probinsya kung saan tinigilan natin ang mga souvenir shops, yung mga gawang handicrafts na gawa mismo sa Sorsogon. Bumili tayo ng wales, ng sombrero, ng iba-iba pang mga produkto na gawang Sorsogon. So, at napakamura compared doon sa mga presyo sa Manila. Ang next stop natin ay tumiretso naman tayo sa pinakabayan, sa pinakasyudad ng Sorsogon, ng Sorsogon City, which is the capital of Sorsogon. Una natin pinuntahan ng Museo Sorsogon na nagpapakita ng history at heritage at iba-iba pang attractions ng probinsya ng Sorsogon. Nakita natin ang ganda ng museum na bagong gawa, sabi ng mga 2022, recently completed, at ito pala ay dating prison kulungan sa Sorsogon. Sumunod natin pinuntahan naman ay ang Kapitolyo, ang provincial capital ng Sorsogon, na napakagandang building na gawa siguro mga 1910, mga 1920s. Ticheckin ko pa kung ito ay gawa ni Juan Arellano dahil ang design niya ay similar doon. Sumunod na ay nag-drive pa rin tayo at pumunta tayo sa isa sa pinakabagong attraction ng Sorsogon, ang Sorsogon Sports Arena na para siyang Coliseum sa ganda. Napakalaki niya, napakalawak at maraming taong namamasyal dito. Ito raw ay pagaganapan ng palarong pambansa by 2010-7. So I'm sure ready na ang Sorsogon. Pagkatapos naman, nag-drive tayo patuloy pa rin at nananghalian tayo sa dati nating kaopisina na meron kainan sa may Kasiguran. After that, nag-drive back tayo papunta sa Bulusan. Pero bago tayo makarating ng Lake Bulusan, tumigil muna tayo sa napakagandang simbahan ng Barcelona. So ito yung stone church sa may tabi mismo ng dagat. Nakita din natin ang lumang simbahan ng ruins sa lumang simbahan ng Barcelona at ang kanyang magandang Barcelona signage. After noon, dumetso na tayo sa pinaka-highlight ng ating pagbisita ng Sorsogon, ang bisitahin ng Lake Bulusan Nature Park, Natural Park sa may Bulusan. So napasok natin ang napakagandang lawa, inikot natin, sumakay tayo ng balsa at binigyan tayo ng briefing ng isang napakagaling na guide na si ate na kumpletong-kumpleto yung pictures ng lake at iba pang information about the lake. Pagkatapos noon, dumiretso naman tayo dito sa Buena Vista Tourism Hub dito sa Gubat at na-meet natin ang mga local surfer, si Ronel, na kung kayo pupunta, hanapin niyo si Ronel dahil siya ay isang internationally recognized surfing instructor at binigyan niya ng surfing lesson ng ating mga kasamang bata. So ngayon, nag-enjoy sila sa likod natin ngayon at
hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakatayo sa surf. So yun ang ating Sorsogon Adventure. So maraming salamat sa pagsama sa atin sa napakagandang araw na ito. Marami tayong nabisita sa mga premier attractions ng probinsya ng Sorsogon. Maraming salamat sa panonood. Travel Bagyo Ken. Until our next vlog, see you soon.